Alright, good morning everyone and welcome back to my channel. By the way, medyo stress ng konti kasi yung apartment na tinutuluyan namin ibebenta na. Pero okay lang, nakahanap naman na kami rito ng bago. Naglilipat kami ngayon. Eto, may mga gamit pa rito sa sa sahig. So, ito mamaya lalagay namin yung sofa, yung lamesa, mga ganun. So, sakto morning, pag-usapan naman natin, no, yung mga diet na bakit lagi nilang sinasabi na hindi okay ang diet kung gagayahin mo lang. Tara, kwentuhan tayo. Okay, pag-usapan natin yung mga sumisikat na diet, no. Naging controversial siya masyado lately. Bakit? Kasi may lumabas na babae, no. Nalimutan ko yung name niya na sabi na comatose daw after niyang subukan yung sikat na diet. Okay, ang madalas kong marinig ngayon na mga diet, yung tinatawag nilang low carbohydrates diet, no? Yung hindi nagkakanin o kaya minsan naman yung tinatawag nilang OMAD. Okay? Ang tanong ko sa iyo, na check mo na ba yung mga parameters mo? No, pagdating naman sa pagda-diet. Ibig sabihin sa parameters, ikaw ba ay madaling tumaas ang kolesterol o kaya naman ang blood sugar, ang uric acid, mataas ba ang iyong presyon ng may high blood ka, no? So, yun yung dapat nating inaalam. Isama na natin dyan yung sugar. Okay? So, sa inyo, sa comment section natin, sa Comsec, maraming nagtatanong, ano ba yung mga dapat kainin? Ang sa hyper, unahin natin si hyper. Ang hyper naman, well, iiwas ka talaga sa mga seafoods, no? Kagaya ng mga alimango, alimasag, mga hipon, pusit. Iiwas muna tayo dyan kasi matataas sila sa iodine. Pinaiiwas din tayo pagdating naman sa mga seaweeds, paggamit ng iodized salt, no? So, yun lang naman yung sinasabi sa ating mga bawal. Sinabi naman kasing bawal, talagang iiwasan muna natin or aalisin natin sa diet natin. Ganun siya kasimple, no? Wala naman talagang specific. Hindi kasi porket akma sa akin, halimbawa yung intermittent fasting, hindi, halimbawa akma sa akin. Pagdating sa iyo, dapat akma siya, hindi ganun. What if hindi okay sa iyo? So, pwede kang mapahamak. Na, sunod na diet na sikat, yung tinatawag na keto diet. Okay, may mga nagkikito, ito yung madalas nilang nagiging problem, no? Pag nagpa-check up na sila dahil may nararamdaman na sila, ang cholesterol nila nasa 400 plus, yung triglycerides nila sobrang tataas na, no? Walang energy, sobrang bagsak ng katawan, so ganun yung nangyayari. So ano nga ba yung mga dapat lang natin kinakain or yung the best na kainin natin para sa sarili or health natin? Ako bilang hypothyroid patient o may hypothyroidism, ang kinakain ko syempre andyan si fiber. Mas mataas dapat yung fiber. So saan ba yung source ng ating fiber? So gulay, prutas, tapos yung ano ba kung kumakain tayo ng oatmeal yan, matataas yan sa fibers, no? Sa mga yung maganda sa digestion kasi ang fibers, hindi siya po pwedeng wala talaga sa diet or else ayun po pwede kang magkaroon ng gut problem or indigestion. Usually nakaka-experience tayo niyan. Sunod yung protina, kailangan natin ng protina para sa musculoskeletal system natin. Hindi po pwedeng okay, ayaw kong kumain ng protina, kuya, vegetarian. Kahit naman vegetarian ka, ang munggo mataas sa protina, o di ba? Sinasabi ng iba sa inyo, ang munggo mataas sa uric acid, mali. Wala namang research na nagsabing mataas ang munggo sa uric acid at nagiging cause ng arthritis. Yung munggo, kung lalagyan mo siya ng tinapa, ng chicharon, ng lechong kawali, kung yun yung itatoppings mo sa munggo or ilalahok mo sa madaling salita, o yun yung magpapataas ng uric acid mo. Pero munggo itself, wala. Mataas siya sa protina, maganda siya sa katawan natin. Okay? Sunod, yung carbohydrates, protein,
fibers, no? So, yung carbohydrates, pwede ka pa rin namang magkanin. Sino mo may sabing tanggalin yung kanin? Hate na hate yung kanin. Pwede ka magkanin. Yun nga lang, kung dati nakakalimang kanin ako, 4 na kanin, isang cup na lang ngayon, no? So, bawas siya. Hindi na po pwedeng kagaya noon. Okay? Well, nagkakaedad na rin ako. Ngayon taon, 37 na ako, no? So, kinokontrol ko yung mga ganong pagkain. Okay, pagdating sa fruits, may mansanas tayo, may peras, may saging, may ano to, yung orange, may mga ganyan tayo, no? Hindi mo naman kailangang kainin lahat yun, no? Siguro sa isang araw ako isang saging, minsan dalawa, o kaya isang mansanas, peras, ganun. Ano pa, may ubas, may orange, o kaya ano ba to, yung maliliit, kiat-kiat, pwede yun. No, imbis na magmerienda ka ng chichirya, fruits na lang yung merienda mo. O kaya yun yung almusalin mo. Fruits. Pagka-take kasi ganito ako pagka-take ko ng yung oroxin, yung levothyroxine, after isang oras o let's say 30 minutes, tubig ako ng tubig, isang baso, 2 baso, no? Para ma-hydrate yung katawan natin. Tapos after no, nagpo-fruits ako. Kakain ako ng mansanas, ng ganyan, saging, ubas, tapos kakain ako kahit isang tasty bread sandwich na may itlog, mga ganun. Ganun lang naman. Hindi naman komplikado. Huwag nyo nang gayahin yung mga keto diet ng iba. Okay? Yung mga intermittent fasting yan. Kasi hindi akma yan sa'yo. Ipupusta ko. Bakit? Bakit ko nasabing hindi yan akma sa'yo? Okay, isa lang ang sagot ko. Hindi ka naman nagpa-check up So, paano natin malalaman yun na akma sa'yo? So, ganun lang kasimple, no? Pwede pang maging cause yun ng mas malalang sakit. Kasi, hindi mo natatarget yung mga dapat na nakukuha mong sustansya o nutrients. Okay? So, ganun lang kasimple, So, wag nyo nang ipagpilitan yung mga ganong bagay. Kung sa'yo, okay, that's fine, walang problema. Kung sa akin, hindi bagay, malamang ospital ang aabutin ko pagka napuruhan ako. Okay? So, ganun lang kasimple, Mga dapat nating iwasan, nasabi ko naman yan sa mga nakaraang video, no? So, syempre, iwas tayo sa matamis. Umiinom pa rin naman ako ng soft drinks, paminsan-minsan. Pero kasi dito sa Australia, meron kaming Coke, zero sugar, zero caffeine. Di ba? So, pero hindi araw-araw yun, Isang beses sa isang linggo, minsan wala. Okay? Ganun lang kasimple. Pagdating sa chocolate, syempre, matikman lang. Hindi naman po pwedeng yung isang pack ng chocolate o kaya naman yung isang buong bar uubusin mo, no? Matikman lang. Pagdating naman sa donut, mga cake, mga ganyan, no? Ano lang, matikman lang din. Hindi naman natin kailangang ubusin yung isang buong slice sa isang upo. Matikman lang, no? Alam nyo naman yun kung ano yung mga dapat nating iwasan or yung mga bawal sa atin kasi nga hypo tayo, may kabagalan ang ating metabolismo, no? So, syempre, ano bang kaakibat ng magandang diet or ng magandang nutrition? Syempre, exercise. Kung makikita nyo, ito, ipopost ko rito makikita nyo yung mga screenshots ng aking yung Samsung Health. Almost 3 months na akong naglalakad ng lampas 10,000 na steps every single day. So, malakas yung makapagpapayat and at the same time, exercise ko na rin. Kasi sa school, ang trabaho ko as a primary educator, naglalaro kami ng football, naglalaro kami ng cricket, basketball, iba-iba. So, natatrack ko yun, no? So, it's a good form of exercise na rin talaga. Okay? So, after exercise, ano ba dapat gawin? Mag-hydrate tayo. Hindi lang tayo basta umiinom ng tubig, umiinom din tayo dapat ng electrolytes. Anong ibig ko sabihin pagdating sa electrolytes? Kailangan umiinom rin tayo ng Pocari Sweat, yung mga ganyan, no? Umiinom tayo ng Gatorade, yung zero sugar, zero caffeine, may mga ganyang version na ang Gatorade, ang Powerade, no? Mas nakakatulong silang makahydrate sa atin para mas mapanatili nila tayong active and mas napapanatili nila tayong healthy. Okay? Hindi ko naman sinabing yun na lang yung inumin mo everyday. Andyan pa rin yung pag-inom ng 3 litrong tubig sa loob ng isang araw. Lalo na kung medyo mainit ang panahon. At
kung active ang iyong lifestyle, no? Kung mahilig kang magbisikleta, mahilig kang mag-jogging or basketball, no? So kailangan keep hydrated, iwasan nating ma-dehydrate. Alam niyo naman ang pakiramdam ng dehydrated, no? Usually yung labi natin nagka-crack pag ginanyan mo. Ano pa, medyo nahihilo ka nga minsan pag dehydrated ka So, uminom ng maraming tubig or magbaon ka kahit yung tumbler, yung aqua flask, baunin mo yon, no? So, ganun lang naman kasimple. Wag na nating gawing komplikado yung ating diet, no? Kasi kung gagayahin mo yung mga influencer na yan, sa kanila okay yan. Pero ang tanong ko sa'yo, okay kaya sa'yo? O baka hindi. Malamang hindi kasi hindi ka naman nagpa-check up So paano makikita ni doctor kung ano yung mga dapat mong i-improve, no? Paano kung mababa pa lang ang cholesterol mo? Tinanggal mo pa yung taba sa diet mo. Mahirap, 'di ba? O kaya sobrang taas naman ng uric acid mo. Ang gusto mong kainin puro meat lang or puro fats, mga ganyan, no? Siyempre mahirap din. Okay, kaya payo ko magpa-check up kayo, hindi basta basta po pwedeng hulaan 'yan. Kailangan meron tayong pinagbabasihan. Okay? So wag na kayong maniwala doon sa sabi-sabi ng iba. Importante pa rin dito, meron tayong proper check-up, nakita ng doktor kung ano yung mga dapat i-improve or kung ano pa yung mga dapat nating gawin. Okay? Ganun lang kasimple. So paano? Mag-aayos muna kami. Makikita niyo naman, no? Wala pa kaming ref dito. Ililipat pa lang. Magulo pa. Okay, so paano? Viva Pit Senior. Happy Fiesta sa mga taga Cebu. Enjoy your day. Happy Sunday. God bless everyone.